Samantala, may inilabas na video ng pagbabanta ang mga nagpakilalang miyembro ng Abu Sayyaf at ISIS. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Tila banta kay President-elect Rodrigo Duterte ang laman ng isang video mula sa mga nagpakilalang mga miyembro raw ng Abu Sayyaf at ISIS. Ang mensahe nila, mga banta ng karahasan. Alam na ng AFP at PNP ang tungkol sa video. We appeal to the peace-loving public, especially netizens, na huwag nating i-share ito. Keep it to ourselves. Huwag nating ipalabas pa, huwag nating padamihin because once na yan inilabas nyo, na-attain ng kalaban natin yung purpose nila. There are authorities acting on these materials so that they can be violated. The criminals whose faces appear in those materials can be identified and they can be hunted. Sa kanyang pagharap sa business sector sa Davao City, binantaan naman ni President-elect Duterte ang bandidong Abu Sayyaf. But there will be a time, there will be a reckoning. And when it comes, I would just say, surrender unconditionally, release all prisoners, hostages, or we fight. Nasa Sarangani si Duterte para makisaksi sa pananumpa ni Senator-elect Manny Pacquiao at ng iba pang mga opisyal ng Sarangani at General Santos City. Sa kanyang talumpati, idineklara ni Pacquiao ang kanyang buong suporta sa susunod na Pangulo. Nanindigan din si Pacquiao na nakahanda na siya sa pagiging senador. As champions, we are solution providers. As solution providers, we will uphold common sense. Common sense is sound judgment in right action and practical matters. Oo, common sense. Yan ang mayroon ako. Common sense na gawin ang tama. Sa talumpati naman ni Duterte, muli siyang nagbanta na papatayin kung sino man ang sisira sa kabataan at sa bansa. Ipinanawagan niyang muli ang planong ibalik ang parusang kamatayan. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka sa ginawa mo. The death penalty might be a deterrence to prevent or matakot siya to commit a crime. Cedric Castillo, GMA News.